what's your take on AKAP? Opo. Well, ito yan, no? Hindi ho masamang magbigay ng tulong yung gobyerno sa nangangailangan, no? Maganda po yan, sinuportahan ko po yan. I also voted for the 4-piece law. Ito pong mga programang scholarship, ganun na naman yan. Tumutulong ka sa mga nangangailangan. So tama po yan. Kaya lang, dapat yung implementasyon, sigurado napupunta po sa tama. Hindi lang po sa mga pinapaboran. Oo. Kasi yung sinasabi po ng iba, bakit sila na naman? Di ba? Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Nining posumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigyan po niyo po sa kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Pitsenyor, viva Pitsenyor! Viva Pitsenyor. Maayong buntag po sa mga nakikinig po sa atin sa Straight to the Point. Attorney Rufil, magandang nakita po tayo in person. Maganda nga ano naman na Senator Bam, no? At least ikot-ikot na naman kayo, lalo ngayon na sinulog nakadalo kayo dito. Opo, actually last year nandito rin po tayo. Oo. At kahapon po nandun kami sa Basilica para magsimba. Napakaraming tao. Napakarami. Grabe, Oo. as in mas marami pa siya from last year, no? Oo. And then of course nakaikot po kami sa grandstand, no? At na-meet natin yung local officials. Congratulations po sa lahat ng mga nagtayo ng Sinulog 2025. Napakagaling, napakaganda at narinig ko po, Attorney Rufil, 4 million 4 million, oh, ang yun. bisita po natin. Grabe. No, masasabi po talaga isa sa pinaka-importante at pinaka-pinupuntahang festival. Hindi lang po ng mga Pilipino kung hindi ng Yung mga buong foreigners. mundo. Oo. Actually po, yung isang kasama ko, mga kaparty daw niya, taga Switzerland. Grabe, Diyos no? ko! Grabe, nagwa-wild daw, di ba? So, ano po talaga, no? Kagabi, napakasaya. Although, kasama pinuntahan po namin yung isang family friend po namin. Pero, alam ko po, grabe rin yung pagpa-party kagabi. But sabi ko nga, sa umaga, nandun po yung devotion natin sa Santo Niño. Sa gabi, nagsasaya, may mga fireworks. Napakasaya po talaga. At dapat lang na napupuntahan ng buong mundo ang Sinulog 2025 and beyond. No? Ilang araw ka dito sa Cebu? Hanggang ngayon na lang po. Yeah, Actually, but kahapon yung sa Saturday actually, dito ka na? ano pa ako, Sabado ng gabi. Sabado ng Galing gabi. akong Aklan. Sa Ati-Atihan naman. Oo. Attorney, kaya grabe po. Talagang itong weekend na to, party po tayo. No? And nandun po kami sa Aklan para makilahok po sa Ati-Atihan. Of course, para mabisita rin yung ating mga kaibigan po doon. At sabi ko nga, iba yung beat ng Ati-Atihan, iba yung beat ng Sa Sinulog. Sinulog. Oo. Yung Ati-Atihan kasi medyo mas chill ng konti, di ba? Parang chill lang yung sayaw nila, di ba? Dito po talagang energy talaga, no? Oo. At kahapon kasi, pagkatapos po nung grandstand, naglakad kami pabalik sa hotel. Oo. Para ma-meet namin yung mga tao. Nako. Napakainit ang pagtanggap. Talagang, sa totoo lang po, nagwa-wild yung mga tao, naghihintay Oo. kasi sa mga float, no? So Oo. nakita po namin sila, napakainit ng pagtanggap. Kaya maraming salamat po sa mga nakita po namin kahapon at good morning po sa inyong lahat. So kasama ka pala kahapon sa nakipagsiksikan doon? Oo, actually, ano nga yan sa totoo lang, sanay naman tayo, no? So masaya naman siya at kahit masikip, very orderly pa rin siya. Oo. Alam niyo yun, yung syempre, maraming tao, mabagal maglakad, tsaka syempre, nag-iingat ka na hindi mo makabig yung katabi mo, Oo. pero orderly pa rin, di ba? Oo. Walang nagsasakitan, walang nagtutulakan, kaya ano po, itong festival talaga natin, tama lang na mapuntahan ng buong mundo. Yung isa ng pinagkaiba, sa Aklan, mas maraming, yung mga na-meet ko na taga ibang bansa, mga Phil-Am, Phil-Canadian, no? Mga nagbabalik po. Dito, talagang foreigner talaga, no? Oh. May Chinese, may Korean, may Russian pa kami na-meet, no? Na kasabay namin nakita si Mayor Raymond, no? Tapos may delegasyon ng Russian na Oo. dumating. 'Di ba? Kagabi taga yung kaibigan ko dito, taga Switzerland daw yung mga kaparty niya. Talagang worldwide festival po talaga ang Sinulog. Ito ang talaga yung pinuntahan ng mga iba't ibang tao, no, dito sa Cebu.
So, ilang beses ka na nakapunta dito sa Sinulog? Parang, Marami na rin eh. hindi mo Di ko na mabilang eh. Alam ko Oo. last year, of course, nagpandemya tayo, di ba? Pero bago po niyan, nung nasa Senate ako, siguro nakarating rin po ako number of times. No? Opo, maraming beses na rin po sa Sinulog. napaka-rich itong history ng Cebu doon sa Sinulog dahil alam naman natin yung Santo Niño, dito ang yung pinaka-start ng Christianity. Opo. So kaya yung history niya talagang Talagang mahalaga, no? And sabi ko nga, syempre, karamihan po syempre mga kabataan po, party ang nais nila, pero mahalaga rin na maalala natin yung talagang puso ng festival natin at yun po si Senyor Santo Niño. Oo. Alam mo, attorney, no, nung bata ako, meron kaming altar sa bahay. Santo Niño yung nandun, no? May of course may Jesus na adult na, and then may Santo Niño sa harap. And every time kami, ito yung lumang bahay pa namin, no, yung pag lumalabas ka, kailangan ka talagang magdasal. No, doon po sa altar. Pag balik mo, kailangan magano ka rin, parang mag-acknowledge ka rin, 'di ba? So, yung nanay ko po tsaka yung pamilya po namin, hindi po 'yan bago sa amin, yung deboto po sa Santo Niño. Oo. So yan, dito ang cradle of Christianity sa Cebu. So kaya yung faith ng mga Cebuano sa buhay na buhay. Opo. No? Hanggang ngayon talagang So dalawang aspect yon sa may purely religious activities at yung fiesta. No? So talagang pinuntahan ng tao. Oh, and both, no? Hindi lang yung fiesta nung hapon at ng party sa gabi, kahit yung umaga, yung misa, punong-puno pa rin. Oo. 'Di ba? So makikita natin may balanse. No, ito pong sinulog po natin. No? Oo, imagine ka, nagpunta kayo doon sa grandstand, kita niyo mga tao doon, tapos nakikisiksikan ka dito sa labas. At least gawin yung experience mo kahapon sa Sinulog. Opo. Maganda yung experience kasi habang naglalakad, syempre naglalakad kami sa kalsada. Yun, nakita namin si Senator Kiko, Senator JV, si Senator Lapid, Senator Lito, 'di ba? So, marami ko tayong nakita. Si Coco Martin nakita namin na todo yung sayaw at kanta niya, 'di ba? So, si Derek Ramsey. So, nakakatuwa, no? Marami po talagang lumabas para nakipagdiwang dito po sa Sinulog. So, Senator Bam, ano pa mga activities ninyo ngayon? Yes, actually, papunta po kami sa Cebu Normal. You know, Attorney Rofil, yung Cebu Normal University, sa Puyang State University, Yeah, no? oo. At meron silang nagawa, nakakaiba. No? In fact, nandyan po ako a few weeks ago, 9 out of 10 board top-notcher, 9 out of 10 board top-notchers ng nursing Yeah. ay galing sa CNU. Si inyo. Isipin nyo buong Pilipinas po yan. Oo. Nag-take ng board, libo-libong nursing student. 9 out of 10 sa top 10. At saka yung number 1, no? Galing Yeah. po sa Cebu Normal. Kaya tama lang po talaga na bigyang rekognisyon ang Cebu Normal University. Yung isa pang state university dito, yung CTU, na di hamak mas malaki sa CNU, and of course yung UP Cebu, Cebu, no? oo. So attorney, lahat 'yan, mga state university po 'yan, libre na po 'yan ngayon, no? For the past 7 years, libre na po ang kolehiyo sa Pilipinas dahil po sa batas natin. Kaya maganda rin pong binabalik-balikan namin yung mga eskwelahan para i-check yung implementation, ano pa yung mga pwedeng gawin dito sa mga eskwelahang ito para mabigyan pa sila ng tulong. Yung isang nakakabahala kasi, itong 2025 budget natin, attorney, no? Yeah, oo. Tumaas ng 500 plus billion ang national budget natin. Ganun po kalaki yung tinaas, 10%, which is equivalent to 560 billion yata. Kung di ako nagkakamali, more than 500 billion. Pero pagdating sa mga yung batas para sa libreng kolehiyo, may budget cut sa edukasyon. Yung computerization program ng DepEd, may budget cut. Yung PhilHealth, may budget cut. Yung ahensya, yung DSWD, may budget cut siya. So, edukasyon, kalusugan, pati na rin ng mga ahensyang tumutulong sa mga mahihirap nating kababayan, may mga cut. Pero yung kabuuan, may inakyat. Oo. Di ba? Parang, kasi sasabihin mo, bakit kami may cut? Lahat naman tayo may cut eh. Nagtitipid tayo. Di ba? Pwede yun, di ba? Pero kapag yung kabuuan tumataas, bakit yung mga ahensya at mga programang May mga cut. tumutulong, may mga cut, no? Puntahan natin yung libreng kolehiyo. Yan po, nung napasa po natin yan, 2017, in 2016, umiikot po kami at tinatanong namin yung mga magulang, no? Ano po yung pinaka-nais po natin? Ano yung pangarap natin para sa pamilya mo? At yung sinasabi po ng mga nanay at tatay,
Senator Bam, ang pangarap namin, meron kaming anak na makapag-graduate. No? Kami po, nag-iibang bansa para lang po may pang-tuition yung anak namin. Dalawa trabaho namin para lang makapag-tuition yung anak namin. Oo. Yung mga anak mismo, nagpa-part-time job. No? Yeah, oo. Nag-crew sa fast food sa umaga, sa gabi nag-aaral. Di ba? Ganyan. Sabi nila, sana matulungan nyo naman kami dito. Kaya doon po nabuo yung batas para sa libreng kolehiyo. Pinasa po natin yan, napirmahan ni President Duterte, and for the past 7 years, dalawang administrasyon na, libre na po ang kolehiyo sa Pilipinas. Pero gaya ng kahit anumang batas, kahit libre na po yan, kailangan pinupondohan po yan Kailangan. every year ng budget, no? Oo. At pataas po yan. Kaya lang, itong taong ito, at I think nung nakaraang taon, pababa siya. No? At yun po yung medyo nakakabahala. No? Kailangan po talagang bantayan, kailangan siguraduhin na nandyan yung pondo at hindi bumababa, bagkus tumataas. Oo. Kasi, attorney, napakaraming naghihintay na makapasok sa mga state university natin. Kadikit pa dyan, yung mga private university na mahihirap ang mga estudyante ay dapat may scholarship. Oo. Kasama po yan sa batas natin, both public and private, may tulong sa mga estudyanteng nangangailangan. So kahit po sa mga pribadong universidad, pag ikaw po ay estudyante na doon po kayo sa 4Ps o listahanan o yung magulang po natin talagang medyo hirap tayo, dapat may kaakibat yung tulong na scholarship o subsidy. Yun po, yun yung bumababa sa budget. Oo. So ibig po sabihin nun, may sa computation po namin maybe about 50,000 students ang mababawasan o mawawalan ng tulong ngayong taong ito dahil bumaba po yung budget. No? So, para po sa amin, mahalaga na mapondohan ito at mapalaki pa ang tulong na naibibigay ng batas para sa libreng kolehiyo. Dahil alam naman natin yung education, Senator Bam, malapit sa puso mo yung education na yan, no? Dahil ikaw yung mga batas sa tungkol Opo. sa education, no? So, pero ngayon na ang nangyari, it is against the Constitution na yung education ay mababa yung pundo niya, mas malaki pa yung DPWH. Pero may ginawa sila na May computation kasi yun eh. may Okay. sariling competition na Opo. nangyari, parang tumaas na yung education. Opo. Well, ano naman yan, kasi ano po yan, no, sa konstitusyon po natin, kailangan ng edukasyon ng pinakamataas. Yeah, oo. So, nung kinumpute po nila ngayon, may mga iba dyan, parang dinagdag. Oh, No? parang first time, no? Na, Hindi po yan first time. Ganun po talaga. Pero yung ganun, ang competition nila ba? Ang sa pagkakalam ko naman po, hindi naman yan yung first time. Pero syempre, gusto po natin yung core or yung main na pinupondohan na edukasyon, yung mga ahensya po natin, yung mga reformang kailangan ng educational system natin, dapat nakapondo po siya. And ako nga, pag tingnan mo naman yung bawat linya, Oo. bakit may mga cut? Diba? Oo. Dapat po yung batas para sa libreng kolehiyo, hindi na po yan kinakat. Yung tertiary education subsidy, hindi po yan binabawasan. Yan po yung dagdag tulong sa mga estudyante natin. Yung computerization program ng DepEd, 12 billion, kinat rin yun. Yeah. Diba? Oo. So, para po sa akin, kung meron tayong popondohan at meron tayong pagagastusan ng kaban ng bayan, dapat yung mga diretso talaga sa tao. Diba? Hindi nasasayang, hindi nabubulsa, diretso talagang tulong sa tao. At sa totoo lang, attorney, yung educational system natin, napakaraming reforma yung kailangan. No? Ito po, pinag-uusapan natin yung tertiary, college. Oo. Pero sa grade 11, grade 12, alam natin, napakaraming reforma na kailangan din. Yeah, No? oo. Yung grade 12 po natin, ang pangako ng K to 12 ay pag-graduate mo ng grade 12 at hindi ka nakapag-kolehiyo, employable ka na at pwede ka nang magtrabaho. Oo. Pero yung katotohanan, attorney, kahit grade 12 ka pa mag-graduate, marami po dyan, Oo. hindi naman employable. Yeah. Kulang pa rin, no? Oo. So, tayo po, yung nais natin makitang reforma, yung graduate ng tertiary, yung graduate ng grade 12, at kung may Pilipino po na naghahanap ng trabaho, kailangan tinutulungan siya ng gobyerno na makahanap ng siguradong trabaho. Kasi ngayon pong umiikot tayo, ang sinasabi po ng mga magulang, Senator Bam, naka-graduate ka yung anak ko, 6 na buwan na. Wala pa rin trabaho, di ba? Sabi Oo, ganyan. oo. So, ngayon po, yung kaakibat na reforma na gusto ho nating itambal sa libreng kolehiyo, yung pagkakaroon ng siguradong trabaho. Oo. You know, sa Europe, sa mga ibang bansa po, bago ka pag gumraduate, may job offer ka na. Kasi po, naka-integrate yung mga negosyo, yung mga businesses, yung mga opening sa gobyerno, doon po sa kurikulo, naka-integrate po yan sa OJT, at nag-uusap-usap lahat, no? Kahapon po, may kausap kaming SK, no, dito po sa Cebu City.
SK chairman siya, nagtatanong siya ano yung magandang mga programa na pwedeng gawin. At sabi rin nga niya sa kanyang experience, talagang hiwa-hiwala yan. Pag graduate mo, bahala ka na maghanap ng trabaho, Oo. 'di ba? Kano bahala sa buhay mo. Bahala ka na sa buhay mo. Kailangan yung prosesong yan ng pag-aaral, patungo sa pag-eempleyo, maganda po na tumutulong yung Estado na magkaroon ng proseso dyan na yung mga kabataan natin nakapagtatrabaho agad-agad. No? At sabi nga nila, Senator Bam, kay Mae, nandito kami kasi gusto namin tumulong sa pamilya namin. Di ba? Pag tinanong mo, todo kayo din nyo Talagang ang rami ng sakripisyo. Kasi po, gusto po namin makatulong sa magulang namin. So, yan naman po magagawa kung may trabaho. Di ba? So, mahalaga po na yung libreng kolehiyo, itambal natin dyan yung siguradong trabaho. Mga programa po na pwedeng tumulong yung gobyerno na makahanap ng trabaho para sa'yo, meron kang skills na hinahanap ng merkado. No? So kung di man yan sa eskwelahan, pwede po yan sa mga training programs para yung mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, may tulong na makahanap po ng tamang trabaho para sa kanila. So kung kayo'y mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa Senado, dahil yung mga surveys naman, nakita naman natin yung consistency, no? Na survey na pataas yung rating ninyo, Senator Bam, no? Opo. Kita naman natin yan, no? Nga consistent yung pagtaas ng rating mo. Pag mabigyan ka ng pagkakataon, ito, bigyan mo yung halaga at unahin mo dyan sa Opo. Senate. Ang uunahin po natin, siguro yung pinakauna talaga yung budget. No? Kasi marami po sa atin ang nagulat dito po sa budget na nakita natin ng 2025. At sabi ko nga, simple lang naman. Kung ang hinahanap ng tao, kalusugan, edukasyon, tulong, bakit ito yung mga nabawasan? 'Di ba? Dapat ito yung dinagdagan, 'di ba? So yan po yung pinakauna. Pangalawa, pagdating sa mga programang yan po na naayos po yan, malaking tulong po yan. Now, yung pangalawa, yung mga bagong reforma, gaya po nitong siguradong trabaho, nakatambal ng libreng kolehiyo. Kasi feeling ko kasi, attorney, medyo bitin pa Oo. Yung libreng kolehiyo, ano po yan? Landmark law po yan, no? 30 years pinaglaban, pero bitin pa Oo. Yan po magiging ganap kung may katambal siyang siguradong trabaho, employment program, kadikit ng education program. Oo. So yan po yung gusto nating bigyan ng pansin at alam ko naman po, ito rin naman yung talagang mahalaga sa tao. Oo. Kasi kadalasan, attorney, sinasabi ng mga tao, Senator Bam, parang puro away nakikita namin sa politika. No? Marami nakikipag-away, pero sino yung pinag-alaban naman kami at yung pamilya namin. So tayo naman po, nakatutok tayo sa pangangailangan ng tao. At kadikit po sa mga programang ito, yung pagbigay pansin at tutok sa mga talagang mahalaga sa taong bayan, yung presyo ng pagkain, presyo ng bilihin, pagkakaroon ng magandang trabaho, makataong trabaho, at ito pong reforma sa edukasyon. Ito po talaga yung mga kailangan bigyan ng pansin. Itong, tama yung observation mo, sa kabuuhan, lumaki yung budget, mga 6.3 yung budget, no? 6.6 trillion po, kung hindi ko nagkakamali. We can check that. Opo. Tapos, ang nangyari, yung sa education, ang computerization program, may cut. May cut po, 12 billion. Oh, ang kahit nakat po na doon. sinabing okay na yung budget, tumaas na sa kanilang competition, pero may cut pa rin doon sa computerization. Bakit ganun, anong nangyari dyan? No? Kahit nga po si Secretary Angara, nagtataka Di ba? Siya na mismo yung head ng agency. Tataka siya, paano nangyari ito? Oo. Ito lang po, no? Yung computerization, napakahalaga po niyan. Oo. Kasi yung mga kabataan po natin, ang kakompetensya ng mga kabataan Pilipino po, hindi lang naman kapwa Pilipino Ano na po yan? Buong ASEAN na po yan. Lalo na sa international standard, nako, ano nangyari sa ating education sa Opo, Pilipinas? tsaka alam ho natin. So instead na dagdagan ng budget, dahil Nabawasan. Nabawasan pa. Paano nangyari yun, di ba? Oo. Ito po, yung kakompetensya po ng mga kabataan natin, hindi lang naman kapwa Pilipino O kasama sa rehiyon o kasama sa Visayas, for example, kung dito po sa Cebu. Oo. Yung kakompetensya po natin, mga kabataan rin sa Vietnam, sa Indonesia, sa Malaysia. Oo. So yung isang paraan para makasabay po tayo dyan, yung tamang paggamit ng teknolohiya. Tamang paggamit ng mga gadgets natin, di ba? Na nakakasabay tayo. Tapos ito yung mababawasan. Bakit ganun? Di ba? So marami ho talagang tanong na parang hindi ito common sense. Alam mo, di ba? Ito lang po, yung batas para sa libreng kolehiyo. Tertiary Education Subsidy. Yan po yung tulong na diretsa po sa mga estudyante, both public and private, na bawasan ng 3 billion pesos. Hindi ba ito na po yung tulong na diretsa na po yan sa estudyante? Napakagandang programa. Yung mga estudyante po sa mga
state university natin, yan yung kanilang pamasahe, pagkain, panglibro, Oo. pang-project, no? Sa mga private, yan po yung pang-tuition nila. And yun po yung bumababa. So, marami talagang mga pwede pang ayusin, no? At tingin ko naman po, kailangan talaga ng kampyon doon po sa Senado Kailangan. na ipaglalaban itong budget ng edukasyon. Kailangan din na may senador na mag-question din doon dahil hindi pwedeng walang magka-question doon Opo. sa Senado. Tulad dito makapagtataka, Senator Bam. Yung klarong may problema, itong education may klarong may problema Sa international standard, wala na tayo Opo. No? Medyo mababa ho tayo. Medyo mababa Oo. tayo. So dapat dagdagan pa ng pondo, ngayon may cut. Dito pa sa ibang problema na klarong may problema. May problema ito sa West Philippine Sea. Opo. Tapos yung AFP Modernization Program, may cut din. May cartoon ba? Hindi ko nakita yun. Alam mo, ito po, may mga bagay talaga na kailangan nating pondohan. No, kailangan natin tutukan. Kasi ano po yan yung budget ng gobyerno, parang budget yan ng pamilya. Oo. 'Di ba? Ano yung pagagastusan ninyo bilang pamilya? Siyempre, kailangan kayo mag-ipon para sa renta. 'Di ba? Kasi mahalaga Oo. 'di ba? Ito yung dito kayo nakatira. Pagkain, siyempre mahalaga 'di ba? Edukasyon, ito yung mga kailangan nating pondohan. Tapos pagdating natin load pang internet. Sige, mag-iisip tayo ng konti. Ito ba popondohan ko ba 'to? Mag-unli ba ako o yung pag-gigabyte lang, 'di ba? Oo. Mag-iisip ka Or gusto ko mag-party sa Sinulog. Naku, medyo kapos ako Hindi muna ako magpa-party. Oo. Kasi may mas mahalagang bagay na popondohan So, ang budget po ay tungkol sa priority. 'Di ba? Yung priority po, ano yung mahalaga sa atin. So, ako naman po, tingin ko, kailangan natin ng mga lingkod bayan na magbibigay direksyon. Ito yung mahalaga. Edukasyon mahalaga. Kalusugan mahalaga. Ito yung pondohan natin. Ito yung unahin natin. Oo. Now, kung may natitira pa, pondohan natin yung ibang mga bagay. Oo. Pero klaruhin natin na yung mga bagay na pinakamahalaga, yun dapat yung pinakaunang popondohan. So yung importante education, dito to sa health. Opo. Importante. Pero ang nangyari yung PhilHealth, zero budget. Opo. Secondly, mayroon pang 90 billion yung transfer Well, Yung transfer ng funds from PhilHealth, i-transfer sa National Treasury. Opo. Hindi nakikita ng iba. Opo, ano po yan alam ko po yung intention ng mga ibang senador na gamitin muna yung savings ng PhilHealth. And I agree, gamitin nga muna. Bakit may savings, 'di ba? Ang rami pong nangangailangan. And sa totoo lang, marami rin naman kahit may PhilHealth, may binabayaran pa rin 'di ba? Kung may savings ka, ibig sabihin hindi mo yan nagagamit para sa mga taong nangangailangan. So I agree na gamitin na muna yung savings. Pero, baka yan maubos din. Magandang may budget pa rin yung PhilHealth. Kasi, kung maubos po yung savings, ano na mangyayari, di ba? So, mahalaga rin po na may pondo dyan. But, para sa akin, kahit naman po may PhilHealth, marami pa rin po na naglalabas pa rin ng pera. Oo. Yung batas po ng universal healthcare, di ba? Ano bang ibig sabihin ng universal? Universal, ibig sabihin, buong lahat. Ang hangarin ng batas, lahat ng gastos mo babayaran. 'Di ba? Naguhulugan ka. Isa rin din yan Diba? sa advocacy mo yung sa health, no? Well, opo, pero bumoto po ako diyan, no? Oo. Hindi yan yung main focus natin sa Senado. Edukasyon po yung focus Oo. natin. Si Senator JV actually, kasama natin kahapon, siya yung author po ng Universal Healthcare. Oo. Yun po, mahalagang batas po yan. 'Di ba? Mahalaga po yan. At yung pangako po niyan, dapat yung mga Pilipino hindi kinakabahan pumuntang hospital. Sabi nga po nila, mas kinakabahan ako pumuntang hospital kaysa kinakabahan magkasakit. 'Di ba? So, ang hangarin po niyan, pag ikaw pupuntang hospital, hindi ka kinakabahan kasi kaya na po ng estado na matulungan ka. So, ang tanong natin, magkano ba talaga ang kailangan natin? Is it 74 billion na kinat nila? Is it 600 billion na savings? Gawin natin klaro at gawin natin clear na objective natin yan na itong programang ito, as the years go on, nagiging malinaw kung paano niya matutulungan yung mga kababayan natin pagdating sa kalusugan. Dapat ang mga Pilipino, gaya po ng pagka-college ngayon, 'di ba? Noon po, nung kabataan namin po ni Attorney Ropil, ang rami pong hindi nagka-college o nagda-drop out dahil po sa gastos. Oo. Ngayon po, libre na po 'yan kapag ikaw naka-enroll, ang pinoproblema mo na lang yung grades mo, 'di ba? Kasi libre na po 'yan. Oo. Sana ganoon din po sa kalusugan, no? Pupunta ako sa ospital, hindi ako kinakabahan kasi alam ko, nagbabayad ako ng PhilHealth at yung PhilHealth kayang tustusan yung mga gastos po natin. Yun dapat yung hangarin natin. At magagawa lang po yan kung mapupondohan natin ng maayos ang programang ito. Now, dito tayo sa Senator Bam, dahil ako, sa observation ko, okay naman yung 4Ps. Maganda yung dahil yung implementation,
okay yung implementation, mayroon talaga mga requirements kung sino ang mga beneficiaries Opo. ng 4Ps. But what's your take on AKAP? Opo. Well, ito yan, no? Hindi ho masamang magbigay ng tulong yung gobyerno sa nangangailangan, no? Maganda po yan, sinuportahan ko po yan. I also voted for the 4Ps law. Ito pong mga programang scholarship, ganun na naman yan. Tumutulong ka sa mga nangangailangan. So tama po yan. Kaya lang, dapat yung implementasyon, sigurado na pupunta po sa tama. Hindi lang po sa mga pinapaboran. Oh. Kasi yung sinasabi po ng iba, bakit sila na naman? Di ba? Yung nakikita. O baka naman yung binibigyan, hindi naman talaga yung target talaga nito mga programang ito. So siguro po, yung magandang tanong dyan, dapat itong mga programang ito na ngayon po iba-iba na yung pangalan, napupunta talaga sa tama at napupunta sa mga kababayan natin na nangangailangan. Senator Bam, kumusta ang pag-iikot mo sa buong bansa? Dahil ngayon parang yung nakita natin sa surveys, consistent yung pagtaas ng surveys. No? Opo. Parang gusto din nilang may senador doon na mag-stand doon sa Senate. Kumusta ang pagtanggap sa buong bansa sa inyo? Okay, alam mo, masaya po, no, attorney, no? Sa totoo lang po, yung huling beses po nating senador, 2019 pa. Oo. Kasi nung 2022, naging campaign manager tayo ni Vice President Robredo nung panahong yon. So, matagal na po na wala tayo sa politika, no? Ilang taon na rin. Kaya ito pong mga buwan na ito, nagpapakilala. At masaya naman, no? In fact, ang maganda po ngayon, nung tumakbo po tayo noong 2019, ilang libo pa lang yung nakakatanggap ng tulong sa libreng kolehiyo. Ngayon po, milyon-milyon na. So at least pag-ikot mo, may konti kang proud ka na may batas kang nakatulong na sa milyong-milyong Pilipino. Hindi na sayang yung boto nila. Nung unang beses ka binoto, hindi na sayang yung oras mo sa Senado. May nagawa ka talagang mabuti. No? So ngayon po, pag nag-iikot ako, marami pong lumalapit, Senator Bam, kahit kapon sa dito po nung naglakad po tayo sa kalsada, sumisigaw po yung mga tao, Senator Bam, nakapagtapos yung anak ko dahil sa batas mo, or ako, nakagraduate ako dahil sa batas mo. So, at least ngayon po, nakikita natin na may nagawa na tayo na talagang may pakinabang sa taong bayan. Kaya maganda po yung pagtanggap. Yung mensahe na lang po ninyo, Senator Bam, dahil kung tayo mag-usap, imagine 30 minutes, parang no? Si Attorney Rufil po ang the best po talaga, di ba? Dito po. So, Attorney, maraming salamat. I'm happy to see you in person kasi kadalasan phone patch lang tayo. At dito po sa Straight to the Point, magandang araw po sa mga kaibigan dito po sa Cebu. Maayong buntag. Hindi ko po alam kung gising na po kayo dahil alam ko po marami nagparty kagabi. Pero sa mga gising po, maayong buntag at Viva Pit Senyor! Salamat!